Mapagpalang araw po sa lahat. Ngayon po mag-unboxing po tayo ng Momix Pro audio interface po. Ito po ay pang recording, pang live streaming na instrument. Samahan niyo pa ako. Carrier po ng ating package is from Aramex, carrier ng Saudi Arabia. Unboxing po muna. Buksan po muna natin para makita natin kung ano yung laman sa loob. May plastic pop palagi. Ship from Amazon Pro. Audio mixer for smartphone and PC. Ipapakita ko po sa inyo yung kabuuan ng dito sa loob po. Ito po yung kanyang manual. At ito na yung ating audio interface. Nakabalot pa po siya ng plastic. Yan, makikita po natin yung kanyang mga description po. Kung ano po yung kanyang mga function. Ito po yung kanyang kabuuang forma. Maliit lang po siya at magaan. Yan, kasing laki lamang po ng kamay. Ito po yung kanyang mga accessories. Sige. Ito para pang iPhone. Yan, adapter po ng iPhone. Dalawang piraso po. At ito naman po yung cord ng USB at saka Type-C. At itong dalawang cord, ito po ay pang Type-C na cellphone, kabilaan po. Type-C po yung forma niya. Para po sa audio interface ng OTG 1 at OTG 2 niya pang cellphone. At ito naman po ay para pang headset o pang auxiliary niya. At ito naman makikita po natin yung kabuuan ng manual. Dito po sa pinapakita ko po, ito po ay ang English niya. At sa likod nito is Chinese po, hindi po siya maintindihan natin. At ngayon naman po, subukan po nating buksan yung ating audio interface. I-on po natin siya. Yan, makikita po natin nag-green po siya kapag naka-start. Kapag pinipindot po natin yung kanyang button, nag-green po siya. Ibig sabihin, nagkukuha po natin yung kanyang function. Yan, sa bawat click po natin ng button, nag-green po siya. Dito naman sa baba, ito po yung reverb niya. So pindot po natin isa, yellow. Pangalawang pindot po natin is pula. Pangatlo po is off. Then balik po ulit sa normal, green. So ibig sabihin po doon, pag nag-green pa siya, normal niya na delay. Yung pangalawang yellow is yung pang second delay niya, medium. At yung red, ibig sabihin high delay na po siya. At dito sa baba, ito po yung kanyang monitoring na pwede pang headset, lagyan natin ng headset. At dyan yung mga knob po na pwede po natin i-adjust yung kanyang volume. At pag click po natin uli, na-off po yung kanyang mga button. Yan. At dito babalik din naman yung kanyang sa desired natin pong function niya. So ngayon off po natin uli.
At ngayon naman po, subukan nating i-charge para makikita po natin yung kanyang function. Kung ano po yung description niya pag nag-charge po siya. Ayan po, nakikita po natin nagbi-blink po siya ng pula kapag nag-charge. Yun po ang basihan niya. At dito naman po, makikita po natin pag nagpo-full charge, nag-gray na po yung kanyang kulay. At pag tinanggal po, off na po.